Ayan. Magandang araw, grade 9 Nara. Ayan, so bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa gilid at silong ng inyong mga upuan. Ayan, so sino na nga ba ang nakakaalala ng ating aralin kahapon? Ayan, ano na nga ba uli ang pagsulong ayon kay Fajardo? At ano na nga ba uli ang mga halimbawa nito? Magaling dahil talagang nakinig kayo sa ating aralin kahapon. Ayan, so bago tayo magsimula sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito, meron muna akong inihandang laro. Ito ay pinamagatan kong Wheel of Fortune. Ayan, so babasahin ko ang panuto. Ayan, so ang panuto ay merong ipapakitang larawan ang guro at magbibigay ng ideya kung sino man ang mapipili sa Wheel of Fortune. Ayan, so meron tayong spin the wheel dito na kung sino man ang maswerteng mapipili ng Wheel of Fortune. Ayan, so magsisimula na tayo. Ayan, sino kaya ang mapipili ng ating Wheel of Fortune? Ayan, so si Mika. Ayan, so Mika, maaari ka bang tumayo at magbibigay ka ng ideya sa larawang aking ipapakita. Ayan, so base dito sa larawang na ipinapakita ko, ano ang iyong ideya sa larawang ito? Ayan, nag-aangkat ng mga produkto sa ibang bansa. Tama. Ayan, ang susunod naman ay yan. Base sa larawang ito, ano ang iyong ideya at ano ang iyong makikita? Ayan, so pagluluwas ng mga produkto. Tama. Ayan, so base sa ating ginawang laro, meron na ba kayong ideya sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito? Tama. Ang ating aralin ngayon ay pinamagatang kalakalang panlabas. Maaari bang pakibasa ng malakas? Ayan, so ang kalakalang panlabas, ito ay tumutukoy sa pakikipagpalitan ng produkto o serbisyo ng mga bansa at hindi matatagpuan ng isang bansa ang lahat ng kanyang pangangailangan, kaya kailangan niyang makipagkalakalan sa ibang bansa. Ayan, so meron tayong quote dito na no man is an island. So nagpapatunay dito na sa buhay ay kailangan natin ng karamay o kasama. So, ang konseptong ito ay hindi lamang akma sa tao, kundi akma rin ito sa mga bansa. Ayan, so, sa larangan ng mga bansa, ang kasabihang ito ay makikita sa pampolitika, panlipunan at sa pang-ekonomikong usaping na masasalamin sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. Ayan, so, kalakalang panlabas, ito ay tumutukoy sa pakikipagkalakalan o pagbili at pagbebenta ng mga kalakal ng isang bansa sa ibang bansa. Ayan, so meron tayong dalawang uri ng pakikipagkalakalan. Ito ay ang import at export. So, pag naririnig nyo ang salitang export, ano ang pumapasok sa inyong isip? Ayan, tama. Ang export ay ang pagluluwas ng mga produkto o serbisyo sa ibang bansa. Ano naman ang import? Tama. Ang import naman ay ang pag-aangkat ng mga kalakal mula sa ibang bansa. Ayan, so meron pa ba kayong mga katanungan? At nakaligtaan ko pala, meron din pala tayong dahilan ng mga kalakalang panlabas. Ito ay ang pagkakaiba ng teknolohiya, pagkakaiba ng pinagkukuhanan, pagkakaiba ng halaga ng mga produksyon. Ayan, so meron pa ba kayong katanungan? Ayan, so ang kalakalang panlabas ay hindi na bago sa atin dahil bago tayo sakupin ng mga Espanyol ay ang mga sinaunang Pilipino ay nakikipagkalakalan na gamit ang sistemang barter. Ang sistemang barter ay ang pakikipagpalitan ng paninda or produkto ng mga tao na hindi kinagamitan ng pera. Kaya ito ay tinawag na barter. So, ang
ang kalakalang panlabas naman ay merong dalawang prinsipyo ng kalakalang panlabas. So, ito ay ang absolute advantage at comparative advantage. So, ang absolute advantage ay dapat magpakadalubhasa sa paglikha ng isang produkto na magdudulot sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kumpara sa paglikha ng ibang bansa. Ayan. So, naintindihan ba ang absolute advantage? Yan. So, mahusay. So, meron naman tayong comparative advantage. So, ano nga ba ang comparative advantage? So, ang comparative advantage ay masasabi namang ang isang bansa ay may comparative advantage sa paggawa ng isang bagay o serbisyo kapag kaya niyang gawin ang produkto o serbisyo na mas efficient kumpara sa ibang uri ng produkto o serbisyo sa larangan ng kanyang paghahambing sa ibang bansa. Ayan. So, naintindihan ba ang dalawang prinsipyo ng kalakalang panlabas? So, meron ba kayong katanungan? Ayan, so kung wala na kayong katanungan, ako naman ang magtatanong. Ano na nga ba uli ang dalawang uri ng kalakalang panlabas? Tama. Ano naman ang pinagkaiba ng import at export? Ayan, so magaling. So, ang huli kong katanungan ay, bilang estudyante, paano niyo mapapahalagahan ang kalakalang panlabas? Ayan, mahusay dahil talagang may natutunan uli kayo sa araw na ito. Kaya kung nais kong malaman kung talagang nakinig ba kayo sa akin sa pagtatalakay natin, maglabas kayo ng malinis na papel at sagutan ang ating pagsasangay. Ayan, so maglabas ng malinis na papel at sagutan ang ating hinandang pagsusulit. Ayan, so meron lamang kayong 5 minuto para sagutan ito. Ayan, tapos na ba ang lahat? Pakipasa ang papel sa likod, paharap. Ayan, so maraming salamat. So, bago tayo matapos, meron muna akong iiwang kasunduan natin. Maaari bang pakilabas ang inyong mga kwaderno at isulat? Babasahin ko ang ating kasunduan. Ito ay ang basahin ang susunod na aralin sa pahina 282 to 209, ang pambansang kaunlaran. Naiintindihan ba? Wala na bang katanungan ng lahat? Ayan. Kung wala na, paalam grade 9 Nara.